4K's Edutainment is a platform to promote social work profession and practice from the Philippines and around the world. 4K's Edutainment is a platform to promote social work profession and practice from the Philippines and around the world. Kamustahan at kwentuhan, meron pang kantahan, kasiyahan at tawanan, dagdag na kaalaman. Kamustahan at kwentuhan, meron pang kantahan, kasiyahan at tawanan, dagdag na kaalaman. Sa 4K's FB YouTube channel, sinusubaybayan ang gagawang panlipunan, ay matututunan inspirasyon ng mamamayan. Makinig ka lagi sa amin. Kung gusto mo ng kasayahan, ika'y amin hahandugan. May kwentuhan ng kaalaman, may kantahan at kasiyahan. May kwentuhan ng kaalaman, may kantahan at kasiyahan. Ang 4K's FB Live ay maaasahan mong tunay. Dagdag na alaman, kantahan at kasiyahan. Luzon, Visayas at Mindanao napapakinggan. Kapuso't kapamilya sa dako ng mundo. Kaalaman, may kantahan at kasiyahan. May kwentuhan ng kaalaman, may kantahan at kasiyahan. May kwentuhan ng kaalaman, may kantahan at kasiyahan. May kwentuhan ng kaalaman, may kantahan at kasiyahan. Kung nais mong matutupad, makinig ka lagi sa amin. Alright, maraming salamat sa inyong lahat. Kung nais mong matuto pa,
makinig lamang sa ating programang 4Ks. Ang pintuhan ng kaalaman, kantahan at meron ding kasiyahan. Ayun. Siyempre, hindi naman po pwedeng puro lang ito kaalaman. No? May kasama din itong kwentuhan. No? At meron ding mga updates, no? Dito sa ating programang 4Ks. Medyo matagal-tagal ho tayong hindi nagsahimpapawid dahil sa mga technicalities sa ating studio. At ngayong gabi tayo na naman po ay live dito sa ating programa, no? Pero bago ang lahat, no? Atin munang batiin ang lahat po ng member ng iba't ibang social work organization sa buong Pilipinas. No? Unahin na natin ang mga PASWI, no? Itong Philippine Association of Social Workers Incorporated. Mga membro lahat po ng social workers dito sa atin pong PASWI, no? At syempre kasama na rin dito ang atin pong NASWay o kaya itong atin pong tinatawag na National Association of Social Work Education Incorporated, no? NASWay, mga binubuo ito ng mga professors, no? Mga teachers, no? Kasama na diyan yung mga part-timers, ano po? At syempre, yung atin pong isa din sa pinakamalaking organization ng social workers sa buong Pilipinas, itong ALSUDOPI o itong tinatawag na Association of Local Social Workers and Development Incorporated, no? ALSUDOPI. Ito ay binubuo ng mga LGU social workers, no? At kung mapapansin nyo, bawat LGU ay mayroon ho tayong social workers na nagmamanage ng mga social welfare programs and services. Alright? Yun, dagdag pa dito ang isa ding malaking social work association, itong Association of DSWD Social Workers Incorporated o itong ADSWI, no? Medyo marami din po ito, no? Ang population sa hanay po ng DSWD, around 5,000 to 7,000 social workers all over Philippines across the regions, no? Magandang gabi ho sa inyong lahat. At syempre, ang atin pong isa pa na padami ng padami din, itong Philippine Association of Social Workers, PACSWI, Philippine Association of Court Social Workers Incorporated, no? Itong PACSWI, no? Sa Supreme Court naman ito, no? Sila naman po ang nangangalaga sa iba't ibang mga concerns along court-related cases. Okay? At syempre, ang atin pong DOH League, no? Itong Department of Health League of Social Workers. Ayan, mga hospital settings, ano? And syempre, ang atin pong mga social workers sa hanay po ng AMSWAPI, no? Itong Association of Medical Social Workers Incorporated, no? Sa mga hospital settings, sila yung nagmamanage nitong tinatawag nating mga medical assistants o mga medical social services sa mga hospitals sa buong Pilipinas. Itong malasakit centers, ano po, sila po ang caretaker dito, no? And syempre, ang atin pong mga kapatiran, no? Sa hanay po ng ACAP o itong Association of Child Caring Agencies of the Philippines. Mga kasama, ito yung mga nangangalaga, no? O ito yung mga protectors ng atin pong mga kabataan, mga child welfare specialist and advocates, no? Itong samahan nitong Association of Child Caring Agencies of the Philippines. Ayan. At syempre,
hindi rin pahuli, dapat batiin din natin itong mga kapatid na nasa hanay ng NCSD or itong National Council for Social Development. No? Mga grupo ito ng non-government organizations sa buong Pilipinas na concern naman on social development. No? National Council for Social Development. Marami din po ito. No? And syempre, no, itong ating bago lamang, no, na membro ng consortium, itong tinatawag na Area-Based Standards Network or itong ABSNet, na binubuo ito ng Social Welfare and Development Agencies all over Philippines, registered, licensed, and accredited by the DSWD. No? At syempre yung bukod diyan, no, mayroon pa tayong mga social workers na nasa hanay naman ng corporate social responsibility. Yan, mga CSR social workers. Marami na ring social workers sa CSR or sa corporate setting, no? At mayroon din pong mga social workers na nasa hanay naman ng military setting, no? Kagaya po ng Army, Navy, Air Force. Meron din po tayong mga social workers sa hanay ng Bureau of Corrections, sa atin pong BGMP, sa Bureau of Fire Protections, sa PNP or Philippine National Police, no? And I think mayroon na rin po sa ating Philippine Coast Guard, no? And yung atin pong mga kasamahan na mga reservist sa buong Armed Forces of the Philippines. Magandang gabi ho sa inyong lahat. And of course, yung mga social workers sa hanay po ng international organizations, no? Kagaya po ng Children International, no? Marami pala silang mga social workers diyan sa Children International, no? And itong Plan Philippines International, no? Marami din po silang mga social workers. Yung po mga itong nasa hanay ng United Nations agency na nag-ooperate sa Pilipinas, no? Yung World Food Organization. What else? Yung atin pong iba-iba pong mga international humanitarian organizations na working, no, dito sa ating bansa. Marami pong salamat and ay pagpatuloy lang ho natin ang pagtulong, pagbigay suporta sa atin pong mga social welfare and development programs and services dito sa bansang Pilipinas. At syempre, atin din pong batiin ang mga social workers sa hanay ng national and regional line agencies, no? Kagaya ng NEDA, kagaya po ng POPCOM, no? Kagaya po ng DENR, no? Commission on Women, NCDA, no? Ito pong NCSC, ano, Commission for Senior Citizens. Yung pong atin pong JJWC, no? Yung CWC, no? Ano pa? Marami ito, no? Yung ating Commission for Youth o National Youth Commission, no? Marami pala tayo talagang mga social workers na kung saan-saan naroroon, ano? Talagang hindi na ito mapipigilan. Oy, yung atin pong kasama sa Professional Regulatory Board ng atin pong Professional Regulation Commission, no? Sa pangunguna ni Dr. Lorna Gabad, no? Magandang gabi po sa mga PRB board ng PRC, no? And siyempre, may nakalimutan pa ba ako? Yung mga mga DRRM workers na social workers, no? Good evening ho sa ating lahat, no? And mga social workers from Office of Civil Defense. Good evening sa ating lahat. Yun. At iba pa siguro, no? At iba pa, maaaring
may mga social workers din na nasa business community or business industry. Yung mga negosyanteng social worker. Oh, may alam ako dyan. Oh, kilala ko yon, yung nag-promote ng in vivo. Yun ding nag-promote ng Livex. Ito yung mga social workers ito na nasa business side naman. No? Pero hindi naman masama ang magnegosyo. Basta may pang kapital, may pang puhunan at nakakatulong. Okay yan. So, at iba pa na mga social workers ayan, na naglilingkod sa buong bansa. No? At batiin ko rin ang mga international social workers, members of APASWay. No? Itong, ano bang ibig sabihin ng APASWay? No? International organization ito. Itong IFSW, no? International Federation of Social Workers all over the globe, no? Good evening sa ating lahat. And lahat na, no? Wag na natin lahatin na natin kung saan man naroroon ng mga social workers. At batiin na rin lahat ng mga development workers, no? Kagaya ng mga psychologists, medical practitioners, yung atin pong mga politicians, no? They are all development workers that are contributing, no, sa atin pong social welfare and development. So, thank you so much sa atin pong paglilingkod, no? And mga advocates and many more. Alright? Sige po. So, siguro atin munang tingnan yung nangyari noong nakaraang taon, itong ginanap na Asia Pacific Regional Conference, ginanap dyan sa Cebu. Atin muna hong tingnan.
Ayun, no? Ang gagaling sumayaw ng mga social workers, ano? Kahit mga lalaki, ang gagaling sumayaw. Pati na rin yung mga international social workers na dumating dito sa Asia Pacific Regional Conference. Ang gagaling sumayaw talaga, no? Mga naging kakwentuhan natin, ano? Mga kaibigan natin from the international community, no? Yung ating Pangulo ng IFSW, yung atin pong President ng APASWI, at syempre ang iba pong mga members sa hanay ng mga officers ng dalawang malaking organization sa international setting ng atin pong social workers. Right. Yung pong pinanood natin, ito yung mga kaganapan noong nakaraang taon sa Asia Pacific Regional Conference, pati na rin yung PASWI National Assembly, no? At siyempre, nagkaroon nga ng mga bagong officers na ang atin pong PASWI, at siguro magandang ipakita natin kung sino-sino yung mga bagong opisyalis ngayon ng atin pong Philippine Association of Social Workers, no, sa national level, no? At nangyari ang paghahalal ng kalahati sa mga bagong opisyalis dyan sa Cebu City during the PASWI National Convention. Siguro alamin natin, ano, ito, no, atin ipakita itong mga bagong opisyal, no, itong 2024 PASWI National Officers sa pangunguna ni Director Lydia Del Rosario. Siya po ang elected coming from the board, no, nitong PASWI National. So si Director Lydia Del Rosario, alam nyo, in-invite natin ito si Ma'am Lydia Del Rosario through Ma'am Eva Ponce de Leon, no? Pero hindi pa ho siya nag-confirm sa kanyang time para makausap natin dito sa atin tinatawag na 4K at malaman natin yung mga plano, mga upcoming activities ng PASWI National under her leadership, no? And siyempre, ang Vice President ng National PASWI ay si Director Victoria Santa Ana. Ito si Director Victoria Santa Ana, ito yung nagli-lead ng prayer, no? Every Wednesday ng PASWI, no? So naka-live stream din ito, no? Si Director Victoria Santa Ana, siya po ang Vice President ng atin pong PASWI National. At siyempre si Secretary ng PASWI National, itong Vice President ko naman sa Bicol University Alumni, Social Work Alumni Association. Ito si Director Eva Grahida, no, ng PSWDO Albay, no? Siya po ang Secretary ng PASWI National. At ang Treasurer ay si Director Isabelita Ganob, no? Isa po itong social worker, I think retired na ito from Cebu City, no? Si Treasurera, Director Isabelita Ganob, no? At ang auditor ay si Director Lina Cañedo, no? Director Lina Cañedo, no? Hindi ko lang alam kung taga saan dito si Ma'am Lina, pero alam ko taga Visayas din, no? And siya po yung auditor. At ang PRO, no, Public Relation Officer, yung bagong halal na si Director Cleo Angelo Gibara. Si Cleo Gibara, siya po yung PRO nitong PASWI National. And siyempre, ang mga part ng Board of Directors
ay babanggitin ko na rin, no? Apat dito ay bago, no? Bagong halal, pero yung isa ay datihan na pong appointed. Ay na-point po ito, no? Appointed. Si Director Jima Gabuya. Siya po yung director ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program ng DSWD at in-appoint siya na director din o board member ng PASWI National. Medyo matagal na, no? And itong bago, siyempre ang pangunguna ng ating pong co-host, no? Si Director Jesus Jespar, no? Ang ating pong co-host dito sa 4Ks, no? Kaya medyo busy na po ang atin pong Kuya Jess. Kaya minsan nagsusulo na lang ho tayo dito. Pero alam ko siya po ay nagpapagaling din. At mag-join uli ho siya sa atin every Saturday sa ating live episode program dito sa ating 4K. No? So congratulations sa iyo, Sir Jespar. 4K family is proud of you. No? And of course, si Director Giancarlo Valientes. Ito ay isang LSWD ng Midsayap dyan sa Cotabato, no? Si John Carlo Valientes. And of course, si Director Jeffran Ulingay. Si Director JP, kung tawagin, ay galing dyan sa Central Luzon naman, no? Siya po ay isang court social worker dyan ho sa Pampanga. So, congratulations, no? Sir Jeffran Ulingay. And ang isa po na hindi natin pwedeng makaligtaan na Board of Director ng PASWI National ay itong si Director Rodrigo Roble, na po, ang kwilang social worker na galing dyan sa taga Davao at empleyado po ng Department of Labor and Employment dyan ho sa Region 11, dyan sa Davao City Region. Okay, so ito po yung mga bumubuo ng PASWI 2024 National Officers, no? Ilan ba sila? 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 officers po, no? Sa atin pong PASWI, no? Sila po ang nakaupo at hindi pa natin nalalaman kung ano-anong mga committee sila. No? And we're hoping that one of these days, itong mga officers ng PASWI National ay makapanayam ho natin para maikwento sa atin kung ano-ano pong mga committee na kanilang hinahawakan bilang mga opisyalis ng atin pong PASWI National. No? So, welcome po kayo dito sa ating 4Ks. Ano po? So, good evening and congratulations sa inyo pong lahat. Alright, so bago tayo magpatuloy, atin munang batiin ang lahat po ng mga celebrants, no? Ang atin pong mga celebrants, batiin po natin, kantahan po natin. Ayan, happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Day to you. Happy birthday to me. March na. Baka naman mayroon pong mga padala dyan dito sa 4K studio. Padala lang ho ninyo, no? Happy birthday to me. Hindi ko na po muna babanggitin kung kailan niyang birthday, no? Dahil naipangako ko po yan sa aking sarili at the age of 50. Kailangan may bago na, no? May pagbabago. Yan, siyempre dapat may pagbabago pagdating ng 50. Okay, happy birthday sa mga nagdiriwang ng kaarawan. And syempre, happy birthday sa lahat po ng nagkakaroon ng nagdiriwang ng anibersaryo, no? Whether ito ay
anniversary, wedding anniversary, office anniversary, ano pa, founding anniversary, at kung ano-ano pang klaseng anniversary na ipinagdiriwang. So maligayang karawan ho sa ating lahat, no? Sa lahat ng mga birthday celebrants, hindi ko na kayo iisa-isahin. Ang mahalaga ho ay ipagdiwang ng masaya ang inyo pong mga kaarawan. Okay? Happy birthday, no? Padala na lang ho dito sa atin. Padala na lang ho ninyo dito sa amin yung mga gift ninyo, no? Welcome dito sa ating 4Ks. Okay. Oh, you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Alright. Masyado nang marami ang birthday na yon, no? Mahaba-haba na yung kantahan na yan, no? Yan. So, alam nyo, ngayong gabi ay maganda yung ating pag-uusapan dahil may kinalaman ito sa pamumuno, no? May kinalaman ito sa management at saka leadership, no? Atin susubukan dahil mas maganda mai-share natin itong mga information at karagdagang kaalaman sa atin pong mga taga-subaybay, sa mga nanonood sa atin, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin yung nasa international community, no? Maganda itong ating paksa, no? Yung pagkakaiba nitong leadership at saka management, no? Saan nagagamit ito? Kahit saan pwede, no? Pwede sa workplace, pwede sa church, no? Pwede sa sports, iba-iba, no? So pag-uusapan ho natin ito mamaya-maya lamang, no? At bago tayo magpatuloy ay maghahandog muna ng isang awitin ang isa sa atin pong panauhin ngayon, no? Ang isa sa atin pong singer, no? Ang isa sa mga retired na development worker, pero considered social worker na rin sa tagal ng kanyang paglilingkod, ano? Sa Department of Social Welfare and Development way back years, from Bicol to Central, no? At isa rin po siyang broadcaster, no? Mamamahayag, no? Ladies and gentlemen, si Mr. Lex Arminia. Dala-dalang balita galing sa bayan ko. Nais kong ipamahagi ang mga kwento at mga pangyayaring nagaganap sa lupang ipinangako. Ang lupang pinanggalingan ko'y may bahid ng dugo, may mga lurong di makalipad, nasa hawlang ginto. May mga punong walang dahon, mga pusong di makakibo, sa mga pangyayaring nagaganap sa lupang pinangako. Mula nang makita ko ang lupang ito, nakita ko rin ang munting apoy sa puso ng tao. Ginatungan ng mga kabulukan
hanggang sa lumago. Ngayon ang puso'y may takot sa lupang pinangako. Lapit mga kaibigan at makinig kayo. Ako'y may dala-dalang balita galing sa bayan ko. Nais kong ipamahagi ang mga kwento at mga pangyayaring nagaganap sa lupang ipinangako. Dati-rati ang mga bukid ay kulay ginto. Dati-rati ang mga ibon sinlayan ng tao. Dati-rati ay katahimikan ang musikang nagpapatulog sa mga batang walang muwang sa mundo. Ngayon ang lupang ipinangako ay nagsusumamo. Patakan nyo ng luha ang apoy sa kanyang puso. Dinggin nyo ang mga sigaw ng mga puso ng taong inyong dadambing kabilang sa inyo. Kung mga kaigsuunan nag-aminaw ka mo, doon ako'y dala ng mga balita gikan sa banwa ko. Gusto ko nga ipahibalo ang mga istorya na nakakaitabo sa banwang isa niya to. Ayun. Maraming salamat sa iyo, Mr. Lex Armenia. Walang kupas ang boses, matindi ang hagupit ng isang broadcaster journalist na si Lex Armenia, dati pong kawani ng DSWD dyan sa Central Office. Yun. Manoy, kumusta na? Alright. So, ngayon mga kaibigan, no? Matapos marinig ang atin pong isang awitin, mamaya magbabalik yan si Lex, no? Alam nyo, pasalamatan ko lang itong promotion. No, sabi ng Levi's Red Tab. Sabi niya, member ng inyong lingkod dito, sabi niya gano'n, no? Hello, Ricky Bunaw. May ID number pa, wag ko nang babanggitin, no? No? Ayan, sabi niya, happy birthday. It's your birthday. It's your birthday. Matagal pa. Pero isang buwang pagbati sa iyong kaarawan, Mr. Ricky Bunaw. Sabi niya, galing ito sa Levi's Red Tab, no? Pero nakakatuwa naman, wala naman tayo ditong points. sabi niya, mukha ako pa ang gustong gumastos, oh. Spend 7,500 to level up to silver. Akalain mo yan, babatiin lang tayo ng birthday, gusto pa tayong mag-level up, no? Sabi niya pang gano'n, no? Earn 1 times bonus points on a one-time purchase made online sa ating levis.com.ph. Ano kaya ang bibilihin natin? Pantalon? Maraming mga mabibili dyan, no? Alam nyo, itong Levi's brand, matagal na ito, no? Na company. Talagang pag gusto mo ng mga matitinding kasuotan, ay pumunta ka lang dyan sa Levi's store na matatagpuan kahit saang department store, no? So, yun, promotion, ha? And thank you for the greetings from Levi's Red Tab. Thank you very much sa inyong maagang greet sa ating karawan. Thank you. Alright, so
kagaya po ng nabanggit ko, no? Ngayong gabi, ang ating pong episode 228. Ang ating pong pag-uusapan, akin munang susuluhin, no? Itong tungkol sa difference o pagkakaiba nitong tinatawag na leadership and management, no? Leadership and management. Ito po ay lagi ko po itong sinusubaybayan, ano? Akin pong sinusubaybayan itong article, no? Na madalas ho natin napapakinggan o napapanood, no? Sa babasahin mga updates diyan sa atin pong social media, no? Pero sandali lamang po at may commercial break lang. Kaibigan, huwag ka na munang lumabas ng inyong bahay. Maliban na lang kung bibili ng pagkain o may emergency. Tandaan ang mga sumusunod. Kung kailangang lumabas ng bahay, magsuot ng mask. Siguruhing may 1 metro ang layo sa ibang tao. Magdala lagi ng alcohol o alcohol-based hand sanitizer. Huwag hawakan ang iyong mukha. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Ayan. So still, COVID-19 ho, kayang-kaya tapusin. Pero mag-ingat pa rin dahil patuloy pa rin ito nananalasa sa atin pong bansa, no? Hindi pa talaga totoo na wala ng COVID. Although declared na ito, no? Zero na tayo pagdating diyan, no? Declared na ng government na wala na dito sa atin itong matinding COVID-19. Pero kahit paano, mag-iingat pa rin ho tayo. Okay? Sige po. So this time, ang atin pong pag-uusapan, ano? Tatalakayin natin itong tinatawag nating difference between leadership and management, no? Ayon dito kay Lakeisha Fleming, no? Akin ho itong sinusundan, yung kanyang mga article sa social media, no? Bago lamang po itong article na kanyang ginawa, no? Si Ma'am Lakeisha Fleming, no? Si Ma'am Lakeisha Fleming po ay isang manunulat at marami ho na siyang na-publish na ang kanya pong mga publications are all about management, leadership, no? So maganda ho itong pag-usapan. So anyway, no? Sabi nga niya, kailan ba tayo dapat mag-lead at kailan din tayo dapat mag-manage? Kailan kaya? No? Kailan natin pwedeng i-apply ang tinatawag na leadership at kailan natin kailangan gamitin itong management, no? So, sa maraming katauhan, no? Sa maraming mga nasusulat tungkol dito, yung words na management and leadership can be used interchangeably, no? After all, the manager is normally the one in charge of the group of employees. So, napakalinaw ng kanyang pagkasulat, ha? Yung manager is normally the one in charge of the group of employees, no? Which makes that person their leader. Sometimes, pag nag-manage ka ng group of people, pag sinabing group of people, hindi lamang po ito isa, dalawa. Dapat marami, no? Dapat malawak o marami ho itong membro. Kasi hindi po pwedeng matawag na grupo yung i-manage mo kung nag-iisa lamang. Nag-iisa, no? Kayo lang dalawa. Na pwede kang mag-manage, kayo lang dalawa. Pero mas magandang maipakita itong tinatawag na management sa grupo ng mga tao. Okay? So, kadalasan, napagkakamalan itong manager, no, na siya yung
nagiging leader. No? Nagiging leader. You may even be thinking about advancing in your company to be part of leadership in a position that requires you to manage people. So, pag nandyan ka sa position na yan, no? Nagmamanage ka ng tao, dapat lamang na mayroon kang leadership skills. Meron ka. Innate yan sa position na ikaw ang nagpapasimuno. No? Ikaw ang namumuno. Okay? Ngayon, in the workplace, mayroon po tayong tinatawag na mga concepts. No? Mayroon pong dalawang concept na dapat pag-isipan that they mean the same thing. Parehas lang ito. But yung mga experts, nagsasabi sila na magkaiba. Okay? Alamin nga natin yung pagkakaiba nito. No? So, tingnan natin kung ano ang difference nito. No? Itong pagkakaiba, itong tinatawag na konsepto, quote-unquote babasahin ko. No? Leaders are those people who create vision. Tandaan po natin yung leader are those people who creates a vision. Vision of the future they want to see. So, ang isang leader, siya itong nag-create ng vision o yung pananaw, no? Itong pananaw, pangmalawakang pananaw, basta mayroon tayong naiisip, no? Na ikakabuti. Either itong nakakabuti para sa kasalukuyan o para sa future, no? So kumbaga natatanaw niya, no? Mayroon siyang nais puntahan. Mayroon siyang nais patunguhan, no? Na future. Nakikita niya yung possible na mangyari in the future. Siya yung nag-iisip, no? Pinifigure out niya yung direction papaano makaabot doon sa paruroonan. Paano aabutin yung matayog na pangarap, no? Siya yung nagde-decide on the specific steps to make it happen. Ito yung leader, Nagde-decide siya on the specific steps to make it happen and then get busy motivating and inspiring people to get behind their ideas and following through with them. Yun. Ito ay ayon dito kay Carl Nazar, isang PhD, LPC, CIIPTS. No? So, kung mapapansin nyo, ang pinag-uusapan natin is about leadership. So sabi niya, itong leader na to are those people na nagki-create ng vision of the future that they want to see or figure out a direction to get there. Nagde-decide on the specific steps to make it happen and then get busy motivating and inspiring people to get behind their ideas and following through with them. So, napakaliwanag ng kanyang sinasabi. So, ayon sa kanya, leadership differs significantly from what a manager does. Okay? So, atin pakinggan kung ano ang kanyang input pagdating dito. The role of a manager is to make sure people are staying on task. Ito na kung ang leader, siya yung nag-iisip ng mga pangarap, ng specific vision o ng mga visions para sa kumpanya, para sa pamilya o sa komunidad. Ito namang manager, mayroon siyang katungkulan, no? To make sure people are staying on task. So, matapos yung matayog na pangarap
ay dapat may gumagawa para ma-achieve yung pangarap, no? Dito na pumapasok yung manager, no? And staying focused. So dapat ang isang manager ay nananatili sa mga task ayon sa gustong mangyaring direksyon ng isang leader, no? And mananatili siyang focused, no? At ino-honor niya yung vision ng isang leader. They're likely to build structures to help people follow a plan and arrive at the leader's destination, no? So ang isang manager, gumagawa siya ng mga steps, mga hakbang, mga processes para ma-achieve yung matayog na pangarap ng isang leader. For example, sa ating bansa, ang ating leader ay walang iba kundi ang ating Pangulo ng Republika ng Pilipinas, no? Ang atin pong Pangulong PBBM, okay? Siyempre, sa kanyang pangarap, no? Diba, pangarap ko na lahat ng Pilipino ay umasinso. Kunyari, ganyan, ano? So, naturalmente, ang magmamanage ng kanyang pangarap, hindi naman siya, no? Kundi itong mga secretaries, mga appointed personnel na pinagkakatiwalaan niya para yung lahat ng mga vision niya na gustong mangyari sa ating bansa ay ma-achieve ito sa tulong nitong mga cabinet secretaries o itong mga appointed personnel na kung saan malaki po ang ambag sa liderato ng ating Pangulo. Okay? So, ganyan po ha. So, nagki-create ng mga sistema paano aabutin yung pangarap. Kunyari, yung 10-point agenda ng isang Pangulo, no? Kasama yung poverty reduction, kasama yung infrastructural development, kasama ang international relation, kasama yung financial stability, no? Food security, at kung ano-ano pa, no? So lahat ito ay mga visions ng ating Pangulo. Marahil ito ay dahil sa kanyang mga binitiwang salita during the campaign nung nagkakaroon pa lamang ng pag-iikot, no? Nagpapakilala bilang political candidate, no? Presidential candidate. Pero this time, nananalo na siya. Itong mga gusto niyang mangyari, dapat ito yung masunod, matupad, no? Kaya magpapatupad nito yung kanya-kanyang ahensya. Halimbawa, ang poverty reduction ay kasama yan sa trust ng DSWD and other poverty sectors agency, no? Yung food security, kasama din dyan yung DA, no? TESDA, no? Mga education at kung ano pa. So lahat yon ay may mga agency na naka-assign. So lahat ng mga secretaries kailangan i-develop, mag-isip kung paano maabot, ma-achieve yung tinatawag natin na vision ng Pangulo, no? So ganun po 'yon. Kaya yung managers, no? Yung managers sa situation o sa example na ganito ni Dr. Nazar, no? Ni Dr. Carl Nazar na isinulat, no? Na isinulat ni Lakeisha Fleming, no? Si Lakeisha Fleming is a prolific writer with over 20 years of experience writing for a variety of formats from film and television scripts to magazines, articles, and digital content. And she is passionate about parenting and family as well as destigmatizing mental health issues. Marami siyang mga book, kagaya ng There is No Heartbeat, From Miscarriage to Depression to Hope. Authentic, transparent, and provides hope to many. Napakadami niyang sinulat na book, Pero interesado din siya dito sa leadership and management. Paano nga ba ito pinapakita? So, going back, yung role ngayon ng leader, nabanggit ko na sa inyo, no? Ay talagang visionary, no? Magawa siya ng mga matayog na
na gustong mangyari, no? Sa ating bansa, sa ating opisina, or kung ano pa man na gusto nating patunguhan, no? So that is the concern of a leader. Pero yung role ng manager, kailangan nga siya stay on the task assigned. Stay focused. And lagi niyang isaalang-alang yung mga trust, no, ng isang leader, no? So, bagamat ang isang manager, mayroon siyang mga people down lines, no? Sa isang opisina kasi, kailangan marami kang tao. Pero, pagdating mo sa opisina, pag translate mo, halimbawa sa workplace, pag translate mo yung isang matayog na pangarap ng isang leader o visionary leader, kagaya ng presidente, no? Pagdating mo sa opisina mo, sa workplace, kung ikaw ay secretary, pagdating mo doon, ikaw naman yung tatawaging leader. Pero kung kay president ka, ikaw ay manager. I-manage mo kung ano yung mga instruction niya sa'yo. I-accomplish mo yon kung ano yung mga instruction ng presidente o na iyong leader. Pero kung ikaw ay nasa opisina na, ikaw naman ang magiging leader, ita-translate mo naman sa iyong mga middle undersecretaries, no? Assistant secretaries, director, ang iba't ibang mga information mula sa ating pinuno, sa ating leader. So ikaw ngayon ang magli-lead paano i-comply, i-accomplish ng mga managers itong mga trust ng ating Pangulo. So nakikita nyo ang pagkakaiba? So ayun po yung pagkakaiba, ha? So magki-create ka ng structures to help people follow a plan and arrive at the leader's destination. Hindi po pwede na ikaw nga itong nabigyan, pinagkatiwalaan, bukas-bukas, ikaw naman itong susuway. So hindi ka aabot sa destination. Okay? And aside from that, they are likely to create organizational system to get everyone to achieve the leader goals. So, dapat klaro yung organization. Ano ang kanya-kanyang mga function? From the president, to the secretary, to the undersecretary, to the assistant secretary, to the director, assistant directors, hanggang doon sa division chief, hanggang sa level ng rank and file employees. So, dapat yan lahat may papel. No? Yan ang trabaho ng isang manager. Kailangan hinihimay-himay, no? Para yung mga task na ibinigay ng isang leader na maganda para sa organization, bawat isa may pakialam, bawat isa mayroong papel, bawat isa mahalaga, no? So, yun po, ha? Now, tingnan natin ano yung characteristics ng leadership and management. No? Mga real world example para dito sa concept na to, no? Yung leadership versus management, no? Sabi niya, in understanding leadership and management, no? It can still be hard to tell leadership and management apart. Both are essential components of group success, whether it's in the workplace, in sports, or in working group at a school, no? So, both management and leadership are responsible for guiding and influencing individuals or groups to achieve our common goal, no? The primary objective of both management and leadership is to attain organizational goals. Ano ba to? Managers and leaders are both involved in decision-making processes. Both roles require strong interpersonal skills. Ito naman ay naipaliwanag din ni Dan Preshie, yung president ng EDGE, where leadership begins. Ang ganda, no? So, but understanding the specific roles and traits of people in leadership and management is what helps to set them apart. Ano ba to? No? Tingnan natin, ha? Sabi niya, ang leader, ha? Para magkaroon kayo ng mas konkretong idea, no?
ang leader, okay, tingnan natin ha. Ang leader have a vision and strategy. At tandaan po ha, ang leaders have a vision and strategy. Ang leader aren't afraid of risk. Hindi siya natatakot sa mga risk. Ganyan ang leader, no? Walang takot sa mga risk. Kumbaga, sumusugod. No? Ang leader, nagmo-motivate at nag-i-inspire. Nakaka-inspire. Okay? Ang leader ay nag-i-initiate ng change. Nag-i-initiate ng change. No? Itong apat napakahalaga. Kahit ito man lang, matandaan natin. No? Ang leader, nag-i-initiate siya ng vision or mayroon siyang matayog na pangarap at may mga strategy in achieving that vision. Ang leader daw ay hindi natatakot sa mga risk. No? Mga pagsubok. Ang leader marunong mag-motivate at inspiring dapat. Ang leader nag-i-initiate ng mga changes. Ngayon, tingnan naman natin ang managers. Kasi para maintindihan natin ano ang difference. Okay? Ang managers, nagsosolve ng problems. Yan. Hindi leader yun ha. Okay? Managers na ito. Siya ang nagsosolve ng problems. Mga problems encountered in accomplishing the vision and trust of a leader. So, ano yung mga nandoon? So, kung may mga problems sa implementation, number 1 na nagsosolve dyan ay ang manager. Mina-manage niya. Hindi na kailangan pang sabihin yan sa presidente. No? Busy na yun eh. So, kailangan i-manage mo na dito. Gumawa ka ng hakbang. I-control mo na. Ganyan po dapat ang manager. No? Ang manager, nagko-coordinate ng mga resources. So, anong kailangan doon sa implementation ng pangarap ng isang leader? Dapat ba mayroong mga presence of resources? Dapat ba mayroong mga anong tawag dito? Mga workforce? So, kailangan yon. Anong mga resources kailangan mo? Remember, money, no? Resources yan. No? Manpower, no? Or workforce. Resources yan. No? Kasama yan. Okay? Mga infrastructures, mga logistical resources, kasama yan na dapat hinahandle ng isang manager. Okay? The managers also guide team members. Siyempre, meron kang team. Halimbawa, sa structure ng social welfare, merong USEC, ASEC. May team yan na in charge for standards and capacity building. Meron ding team na in charge for planning. Meron ding team na in charge for finances. So, lahat itong mga team. So, dapat ang manager ginaguide ang bawat team sa pag-i-execute ng compliance doon sa mga matayog na pangarap ng isang leader. Okay? Hindi pa nagtatapos dyan, nagmumonitor dapat siya ng mga performance. No? Minomonitor niya yung nasaan na ba tayo? Nasaan na ba? Ano man ang nangyayari sa ating implementation? No? So ito po, kasama ito sa mga minomonitor niya. Okay? So, tingnan natin itong leadership in a nutshell para lang mag-maintindihan. Leaders set the direction and time for the group. No? Experts note that leadership produces change and movement. Ano-ano to? Leadership means not only having vision, but making sure the vision is clear to the people that are following you. Eh, paano naman kung ikaw nga ang leader, no? Pero hindi naman maliwanag kung ano yung gusto mong mangyari. Gusto mong abutin yung matayog na pangarap o gusto mag-implement ng magagandang project na makakatulong, pero ang gulo-gulo naman ng inyong pong direksyon. Paano kaya mangyayari? Leaders are not afraid to take calculated risk and think outside the box.
Yun, innovative dapat para ma-achieve natin yung goals. Huwag tayo yung bookish type, no? Ang leaders are visionary focus, no? For example, sabi ni Steve Jobs, demonstrated visionary leadership by driving innovation sa Apple industry, yung Apple company, particularly with the development of the iPhone. Nag-i-innovate ang isang leader. Ha? Ano pa? Syempre, yon, influencing others is also part of being a leader. Leadership is about inspiring and motivating others through your actions and examples rather than relying on your authority. For example, sabi ni Mahatma Gandhi, no? Kung naalala nyo, si Mahatma Gandhi led the India independence movement through non-violent civil disobedience. Nag-inspire siya ng millions na tao. No? Leaders have strategy and plan to bring their vision to pass. Their clear-cut roadmap is what others can follow to help them achieve the vision and goal. Leadership involves being flexible and willing to adapt to changing circumstances. Sometimes, the ability to make a mid-course correction while implementing a plan can be the difference between barely surviving and achieving success. Okay? So, para lang may idea kayo about leadership in a nutshell. Ayan. Sabi nito, effective leaders are authentic. Yon. Ano ang natural sa'yo, no? Actually, ang mga leader nga, kung talagang nasa dugo mo yung pagiging leader, kahit na hindi ka na dyan, talagang init na lang sa'yo yan, no? And have high sense of self-awareness. Teams appreciate leaders who are true to themselves and embrace their vulnerabilities. In doing so, they relate to their teams on a human level. Sabi ni Ashley Rodolph, the founder and performance coach of Work with Ashley R. Ngayon, so natutunan na natin yung pagiging leader, ano? So dapat marami kang innovations, flexible ka, adaptive ka, no? Transformative leadership ka, and etc. No? So, yan. Balikan natin, no? Ang management naman in a nutshell. Sabi niya, managers are also strong leaders in their own right. No? What causes them to function more in the management capacity is their focus, their end goal, and the way that they implement their plan of success. Sabi ni Ashley Rodolph, ng performance coach, sabi niya, effective managers understand their team work. Effective managers understand their team's work. They master the task. Siyempre, alam nila kung anong gagawin eh. Yung projects, yung work product that their team is responsible for, and as a result, naintindihan nila the most effective and efficient ways to do the work at a scale. No? No, simple lang. Effective managers understand their team's work. So, in management, personnel are more focused on executing their leader's vision. Sabi ko nga kanina, ang manager more on executory ng mga pangarap ng isang leader. While a person in leadership looks at the big picture of company's future. The manager works on the details and the specifics of moving group from point A to point B. Someone in management is focused on daily operations, and this person wants to make sure that the operation is meeting its goals
consistently on a day-to-day basis. So tingnan natin, ano ba itong manager in a nutshell? A manager makes sure tasks are completed properly and on time. Tandaan po ha. A manager making sure the tasks are completed properly and on time. I-manage mo kasi ito eh. No? For example, gumagawa o gumagamit ng mga tools and processes, nagko-coordinate ng iba't ibang tasks and functions, nag-allocate ng resources, nagkakaroon ng monitoring sa mga project timelines, at marami pang iba. Yan ang trabaho talaga ng isang manager. Operating at the management level means being a problem solving. Pinagkatiwala ho kasi ng leader sa iyo paano i-achieve o i-implement ang lahat ng kanyang vision or ang vision ng organization. Dapat lamang na kapag may mga problems arises, no? Dapat ikaw din ang mag-solve nito. How many times have you been unhappy with your business customer service representative? And as we speak with the manager, this person has to be able to remain calm, address your concerns, and resolve issues. So, kailangan tingnan mo to, no? I-handle mo properly. Hawakan mo ito ng maganda. Managers monitor employees' performance. Bawat isa, may mga nakalagay yan na mga plano, mga task na dapat i-comply, mga trabaho na dapat asikasuhin. So, kailangan define. When it's time to your annual review that comes from your manager, this is the person that often works most closely with you and the person you report to directly. No? Working in management means you put operational policies in place for your employees to follow. For example, mayroong operations manager na responsible for creating and executing standard operating procedures. Yung mga SOP na makakatulong para ma-simplify at ma-optimize ang iba't ibang klase ng ating mga proseso sa ating mga opisina. So, tandaan po natin yun. Ulitin ko lang, manager making sure the tasks are completed properly and on time. Operation at the management level means you are a problem solver. No? And managing or monitoring employees' performance. This is very important, no? And of course, you need to put operational policies in place for your organizations and for your employees to follow through. So, yung mga systems na dapat pinuhin, i-simplify, ay bahagi ito ng trabaho ng isang manager. Okay? So, having a better understanding of the difference between leadership and management is beneficial when trying to determine which concept you need to implement in various situations. So, para sa akin, napaka maliwanag kung ano ang ibig sabihin ng leader at anong ibig sabihin ng manager. Alright. So, how will we apply management versus leadership? Okay? You apply leadership when you are in a situation where you need to lead people on a journey through change. When you create a vision for your group future growth, and when you motivate others to help you make the vision happen, you clearly see the end goal and inspire others to help you attain it. You apply management in situation where the vision for operation or business is laid out before you, and you handle the responsibility of making sure tasks are done, monitoring the performance of employees, and solving problems, keeping procedures running smoothly on a daily basis. So,
parehong concept are hugely valuable. Itong leadership and management. And this is necessary for the success of the group. And yes, you can be both leader and a manager, which is why it's so critical to understand when each is the most helpful and useful to the group. Again, leading others effectively requires both management and leadership skills. When leading being critical component of effective management, and when there is no leadership, management becomes the soulless routine. Sabi ni Preshi, sabi niya, both leadership and management are equally crucial for any organization to achieve its goals effectively. Right? So, napakaganda po ng ating paksa ngayong gabi. It's all about pagkakaiba ng leadership and management. No? When to lead and when to manage sa atin pong mga opisina. So, dalawang bagay po ang ating pinag-usapan. Understanding leadership and management and applying management versus leadership. So, kagaya nga ng binabanggit kanina, ang leader, nagki-create ito ng vision. Or nakikita niya yung future. No? Nag-figure out ng mga direction at kung paano ma-achieve ang lahat ng mga pangarap. Also decide on a specific steps to happen. And laging kasama yung tinatawag nating motivation and inspiration. Okay? Ang manager naman is more on managing task or staying on her task, staying focused, and always honor the leader's vision. So, they are likely to build structures to help people follow a plan and arrive at the leader's destination. So, sabi nga, in summary, leaders have a vision and strategy. Leaders aren't afraid of task or risk. Leaders motivate and inspire others. Leaders initiate change. While managers are solving problems or the problem solvers, coordinating resources, managers guide the team members to comply all the mantra of the leaders, and the managers keep on tracking and monitoring the performance of all the people involved in the organization. So, again, effective managers understand their team's work. No? Kasi master po yan. And that both concepts, itong leadership and management, are hugely valuable. And this is necessary for the success of the group. And ikaw ay pwede maging leader or a manager, which is why it's so critical to understand when it is the most helpful and useful to the group. So, with that, we thank you for the article published by Lakeisha Fleming, no? Dated February 25, 2024, entitled, "What's the Difference Between the Leadership and Management in the Workplace?" So, I think yan po yung ating paksa ngayong gabi, no? And bago tayo magpatuloy, ay magko-commercial break muna ho tayo. Kaibigan, huwag ka na munang lumabas ng inyong bahay, maliban na lang kung bibili ng pagkain o may emergency. Tandaan ang mga sumusunod. Kung kailangang lumabas ng bahay, magsuot ng mask.
Siguruhing may 1 metro ang layo sa ibang tao. Magdala lagi ng alcohol o alcohol-based hand sanitizer. Huwag hawakan ang iyong mukha. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Kaibigan, huwag ka na munang lumabas ng inyong bahay, maliban na lang kung bibili ng pagkain o may emergency. Tandaan ang mga sumusunod. Kung kailangang lumabas ng bahay, magsuot ng mask. Siguruhing may 1 metro ang layo sa ibang tao. Magdala lagi ng alcohol o alcohol-based hand sanitizer. Huwag hawakan ang iyong mukha. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Alright. COVID-19, kayang-kaya pa rin nating tapusin yan. Alam mo, hindi pa talaga tapos, ano? So, pag-iingat, patuloy na pag-iingat. Anyways, bago tayo magpatuloy, isa uling awitin, no? Ang ihahandog sa atin ng atin pong invited guest singer, si Mr. Lex Army. Magandang gabi sa 4Ks. Magandang gabi, Ricky. Magandang gabi, Nico. Sir Jess, ang awiting ito ay para sa iyo. Try to remember. To remember the kind of September when life was low and oh so mellow. Try to remember the kind of September when grass was green and gray was yellow. Try to remember the kind of September when you were a tender and callow fellow. Try to remember, and if you remember, then follow. Try to remember when life was so tender that no one wept except the willow. Try to remember the time of September when love was an ember about to billow. Try to remember, and if you remember, then follow. Deep in December, it's nice to remember, although you know the snow will follow. Deep in December, it's nice to remember the fire of September that made us mellow. Deep in December, our hearts should remember and follow. Impossible dream to find the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, and to run where the brave dare not go.
right the unrightable wrong, and to love pure and chaste from afar, to try when your arms are too weary to reach the unreachable star. This is my quest, to follow that star, no matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right without question or pause, to be willing to march into hell for that heavenly cause. And I know if I only be true to this glorious quest, that my heart will lie peaceful and calm when I'm laid to my rest, and the world will be better for this. That one man, torn and covered with scars, still strove with his last ounce of courage to reach the unreachable star. Alright. Galing talaga ni Sir. Maraming salamat sa iyo, Sir Lex, sa inyo pong awiting Impossible Dream. Yo? Galing ng kantang Impossible Dream. Yan yung sinasabi, no? Ito yung mga dreamers, ito yung mga leaders na yung imposible nagiging posible. Nakikita nila yung imposible na maging posible. No? Yan yung leader. The impossible dream. Oo. Pero yung manager, siya yung nag-i-implement ng imposible at kailangan i-achieve na maging posible. Ayan. Okay. Okay. Yan. So maraming salamat ha. Maraming salamat sa inyong lahat. Alright. Ngayon, dadako muna tayo doon sa atin pong mga announcement, ano? Meron kasing mga announcement na dapat tayong i-announce, lalong-lalo pa ngayon na malapit na yung Social Work Day, no? Sa March, ngayong buwan, no? Yung World Social Work Day, no? Ayan, pero ngayon may nagaganap na activity dyan sa Thailand. Ito pong Eurasia Forum on Social Workers. No? Dyan po ito sa Thailand. No? At alam ko marami hong umatindihan dahil ito ay Eurasia Forum for Social Workers. Sigurado ako mayroong mga Filipino social workers na dumalo dyan. No? At mayroong gaganapin din na trauma-focused social work counseling sponsored dito by Passway, no? And pati rin yung mayroon tayong World Social Work Day, yung Philippine Association of Social Workers Incorporated sa National Capital Region spearheaded dito ng bagong mga coordinators ng Passway NCR, no? Sila yung mga pumalit sa amin nila Ma'am Gabi, no? So ngayon sila Sir Puchoy, siya po ang pinuno o coordinator ng Passway NCR, and kasama diyan sila Ma'am Hazel Militante, yung sila Jurit, no? At sila po ang nag-spearhead nitong World Social Work Day Passway NCR chapter, no? Nagaganapin diyan sa Valenzuela, no? Sa Valenzuela
this coming, kailan ba yon? March 23, no? Sa March 23. Okay? So, antabayanan at umatin po tayo, no? Mga Metro Manila o kahit na mga taga-probinsya, pwede din dumalo kung gusto nyo. No? Libre naman to, pero magdala ho kayo ng sarili nyong baon. Oo. Kailangan po yan. Ano? Kailangan po yan para magkasalamuha tayo sa mga kainan. Ayan. So marami pa, no? Marami pang mga aktibidades na nagaganap ngayon, bahagi ng pagdiriwang o pagpupromote ng social workers. By the way, mukhang talagang nagwawagayway ang atin pong profession ngayon dahil sa pinakamataas na rating ng agencies, national agencies. Ang DSWD po ang pinakamaganda ang rating ngayon. At marami sa social workers ay employed dyan sa DSWD. No, po, pangalawa dyan yung DepEd. No? Ayon yan doon sa survey. No? Ito ipapakita ko sa inyo. Ha? Ay hindi pala makikita ito. No? Pero babasahin ko na lang. No? Sabi niya, Satisfaction Rating of Government Agencies. Okta Research, tugon ng masa survey, 4th quarter ng 2023. Nangunguna po dito ang DSWD na mayroong 86%, no? At ang CHED ay 82%, ang DepEd 81%, DOH 78%, ang DPWH ay 76%. So, ibig sabihin, sila po ang mga ahensya na bumubuo para na may mataas na rating in terms of public service and governance. Alright? Sige. Bago tayo dumako sa kasiyahan portion o kantahan portion, pakinggan muna natin itong isang awitin nitong inyong lingkod. Ayan, para sa inyong lahat. The road I have traveled down is paved with good intentions and littered with broken dreams that never quite come true. Well, of my hopes were dying, here love keep me trying. She does her best to hide the pain that she's been through. When she cries at night and she doesn't think that I can hear her, she tries to hide all the fear she feels inside. So I pray this time I can be the man that she deserves, 'cause I die a little each time when she cries. She's always been there for me whenever I'm falling, and nobody else believes she'll be there by my side. I don't know how she takes it. Just once I'd like to make it. Then there will be tears of joy that fill her alpine eyes. When she cries at night and she doesn't think that I can hear her, she tries to hide all the fear she feels inside. So I pray this time I can be the man that she deserves, 'cause I die a
a little each time when she cries. So I pray this time I can be the man that she deserves, 'cause I die a little each time when she cries. Alright. Galing din pala kumanta nun ah. Sino ba yun? Ano? Galing din kumanta pala nung mamang yun. Si Kuya Book. Si Kuya Book. Alright. Magandang gabi ho sa inyong lahat. And shout out sa lahat po ng mga viewers, listeners, and followers natin sa ating YouTube at sa atin pong 4K Facebook Live and sa ating 4K Connect Channel, International Connect Channel. Thank you very much for tuning in and watching always our Saturday edition of our Kwentuhan ng Kaalaman, Kantahan, at mayroon ding kasiyahan. Yan, bueno. Punta tayo doon sa ating live game. Ito, kantahan pa rin ito. No? Katuwaan lang naman ito. Okay? Katuwaan lang naman. So, ayan. May mga songs dito. Kakantahin natin. And mag-join ho kayo. Tapos sasagutan nyo din ito. Ano? I think 3 songs lang ito. No? Pero this is only for fun. Kasi ang 4K, there is kwentuhan. No? Or always in a conversation. No? Mayroon din tayong kaalaman. No? In terms of knowledge. So talking about knowledge, stories about knowledge, innovation, practice, and etc. And likewise, mayroon din tayong fun. No, mayroon din tayong singing. And this, may mga friends tayo na they are invited to sing, no, mga social workers ito, to sing their favorite songs for our audience and listeners, followers. Alright? Ito na po. Game portion. Katuwaan lang. Okay? After the topic. Okay? Game portion. Kanta, no? By points. Alright. Ayan, ito po ha. Ayan. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me. And the reason is clear, it's because you are here. You're the nearest thing to heaven that I've seen. I'm on the 3 points. Sagutin natin. What's the answer? Top of the world looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Alright, next song. Tutoy Bibo. Come on. It's for fun. Next time, may prize na to. Oh, ang galing
galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, bibong-bibo gumalaw. Nung bata pa ako, tinuruan ako ng lolo ko ng tango. Sagot ni Bogie, rumba, itinuro ng tatay ko. Pinagsama-sama ko, kaya ako ngayon bibong-bibo. Sa akin, oy, anong sagot? Tutoy Bibo. Ang tawag nila sa akin, Tutoy Bibo. Ang galing, galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, bibong-bibo gumalaw. Okay, love song from Apo Hiking Society. When I Met You ang title. Okay, check nyo ha kung anong tamang sagot. There I was, an empty piece of a shell, just minding my own words without even knowing what life we're all about. Then you came, brought me out to a shell. You gave the world to me before I knew that I was so in love with you. You give me a reason for my being, and I love what I'm feeling. You give me a meaning to my life, and I know what I'm doing. I'm gonna stay. And it all began when I met you. At the touch of your hair, and when I look in your eyes, I just know, I know I'm on to something good, and I'm sure my love for you will endure. Your love will light up my world and take all my cares away with the aching part of me. You give me a reason for my feeling, and I know what I'm feeling. Mali. You give me a meaning to my life. Yes, I'm gone beyond existing. Ito, parang bukid siguro. Alam nyo to. Paru-parong bukid, nalilipad-lipad sa gitna ng daan, papagapagaspas, sang bayrang tapis, sang dangkalang manggas, ang saya di kola, isang pyesa ang sayad. Ay paneta pa siya, oy, may suklay pa man din, oy. Nagwas 17 ang palalabasin, haharap sa altar at mananalamin ang nakilang atin pakinding-kinding. Sa kalalakad pala. Parang bukid nalilipad-lipad sa gitna ng daan, papagapagaspas. Okay, katuwaan lang to ha. Come on, sumayaw sumunod. Ang kasiyahan at tunay na pagmamahalan ay mararamdaman, lalo na't kung nagsasayawan. Awiting bago ay naghihintay para isayaw mo.
Sumayaw, sumunod ka sa indak ng panahon, kasabay ng mga bagong tama. Kasabay ng mga bagong tugtugin ngayon. Sumayaw, sumunod ka sa indak ng panahon, makisama, mag-enjoy ka ngayon. Oh, iba naman ha. Street seat, alibangbang, sa lagintot, sa lagubang, ang babae sa lansangan, kung gumiri parang tandang. Tama. Bawi, bawi. Ako ay isang model doon sa Ermita, gabi-gabi sa disco at nagpapabungga sa pagka-istariray. Talbog lahat sila, ang mga foreigner. Ay, pag ako'y sumayaw na, ako'y may nakilala. Alright, this is the last song. Come on, ilang points kaya? From Bee Gees, How Deep Is Your Love? I know your eyes in the morning sun, I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave. And it's me you need to show. How deep is your love? Is your love I really mean to me? Cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me. I believe in you. All right. Ayan, count na natin yung mga points natin. Mukhang nakarami na. Mukhang nakarami na. Marami na yata ang points, no? So, those are just for fun, no? So, yan pong mga songs na pinapatugtog natin kasi at 4Ks, mayroon tayong game portion, no? Mayroon tayong game portion dito sa ating 4K edutainment. Siyempre, hindi po pwedeng puro lang lecture o puro lang knowledge. So, kailangan mayroon pa rin tayong mga ano ba to? Innovations. Yan. Ganyan po ang leader, no? Ganyan po ang leader. And then, yung nagmamanage, siya yung nag-i-execute. So, yan po ang vision ng 4K. Makapagbigay ng information, additional knowledge, no? Experiences and practices along social work profession sa ating pong mga fellow social workers and development workers, mga estudyante and among others. Pero hindi lang puro doon. Dapat mayroon ding mga innovations. Yan ang gusto ho natin. So, kami na nandito ho sa 4K as anchor, no? Sa pangunguna ni Direk G, no? Ni Kuya Jess, Bukniko. Kaming tatlo, ni Nico, ni Jess at ako, sa direction ni Direk G, ay talagang sinisikap namin na abutin yung vision nitong 4K na makatulong. Kaya hindi po tayo tumitigil, no? Tuloy-tuloy po tayo. Okay? So, mayroon po ba tayong mga kailangan batiin? Oy, lahat po ng mga
Lahat po ng mga nagpapatuloy, no, sa profession, no, sa practice ng social work. Ipagpatuloy lang ho natin, ano, ang mga ginagawa natin bilang mga social workers sa ating bansa. Tuloy-tuloy lang. At darating yung panahon, tayo ho ay pagpapalain ng ating Panginoon. Okay? So, I think kailangan na natin magpaalam, ano, sa lahat po ng mga viewers, mga guest listeners and followers ng ating 4K Edutainment, ano? Local and international, Luzon, Visayas, Mindanao, pati international community. Yung mga viewers natin or mga followers natin from USA, saan pa? Sa Australia, sa New Zealand, sa Canada, sa atin po sa Australia, no? Dito po sa Korea, no? Diyan po sa Sri Lanka, no? Mayroon diyan sa Middle East, no? Sa Alaska, no? Mayroon pa. Saan pa? Maraming nanonood sa atin diyan, ano? So sa India, thank you very much for tuning in sa ating program every Saturday. So naway magkaroon ho tayo ng mas marami pang mga activities, no? At you will be invited here sa 4K Edutainment. Lahat po ng mga social workers, pwede kayo dito maimbitahan, ano? Just let us know para ma-schedule namin ang time ninyo. So this is just a free airing of our advocacies and promotion. Dito lamang ho sa ating 4K's Edutainment. Okay? So, oras, 9:00 ng gabi sa ating programa, no? Itong 4K po pala, ang talagang mission nito is, ito yung the Social Workers and Development Workers Hour. So, kaya, kwentuhan ng kaalaman, kantahan, kasiyahan. Pero pinag-uusapan ito sa Social Workers and Development Workers, no? So, nasimulan natin itong Social Workers and Development Hour in 2022. In 2020, saka nag-start itong 4K Edutainment, ano? So, marami pong salamat sa inyo pong panunood, pakikinig. At sa lahat ng followers natin sa tatlong platform, marami pong salamat sa inyong lahat. Ang isa pong awitin na matutunghayan nyo, ito po yung awitin na pasasalamat para sa inyo sa ating pagsasama ngayong gabi. Maraming salamat po and magandang gabi sa inyong lahat. Salamat na tayo'y magkasama muli. Salamat at may gabing nakalaan sa kunting kasiyahan. Salamat at tayo'y nagkasama muli. Salamat at sa pagpawi ng uhaw ay may darating na araw. Kahit tamis ng ating samahan sa lungkot at kaligayahan, tunay na kaibigan, kasamang maaasahan. Salamat at tayo'y may pinagsamahan. Salamat, tunay kong kaibigan. Tamis
ng ating samahan sa lungkot at kaligayahan. Tunay na kaibigan, kasamang maaasahan. Salamat at tayo'y may pinagsamahan. Salamat, tunay kong kaibigan. Salamat at tayo'y may pinagsamahan. Salamat, kaibigang walang kapantay. Salamat sa'yo, kaibigan ko. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. 4Ks Edutainment is a platform to promote social work profession and practice from the Philippines and around the world. 4Ks Edutainment is a platform to promote social work profession and practice from the Philippines and around the world. 4Ks Edutainment is a platform to promote social work profession and practice from the Philippines and around the world. 4Ks Edutainment is a platform to promote social work profession and practice from the Philippines and around the world.